Ayun, sige po, no, palakpakan natin. Yes, sir. Amen. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito sa araw na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, no? Bago po magsimula ang lahat, ano tayo po muna yung mag-opening prayer, Pastor Pete? Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Ito ang oras na talagang kailangan ng bansa natin, ang revival. Tayo manalangin. O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo lahat ng atraso ng mga members ng church na ito at mga taga-subaybay na nanampalataya sa salita ng Diyos. Panginoon, itinataas namin hindi ang aming sarili kung hindi ikaw, Jesus. I-bless mo lahat ng activities ng gawain ngayon na pinabago mo, Lord. Slight changes ngayon. Kasi, Panginoon, hindi mo bibigay ang mga favor kung hindi ka mahahabag sa amin. At higit sa lahat, wala kaming faith at saka love sa aming kapwa. Itinataas ko ang pangalan ni Jesus, Ama, dinggin mo ang aming Aba, Ginoong Ama. Abba, Father God, Creator of heaven and earth. Ginoong Ama, tinataas namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang nagpapala sa lahat ng tao at hindi lang sa iisang tao, kung hindi lahat ng tumatanggap sa iyo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, pakilusin mo ang iyong banal na Espiritu na may apoy. Sapagkat, Panginoon, kung ano man ang kakulangan namin lahat dito, bawat isa, pinupuno ng iyong banal na Espiritu, ay merong pagbabago sa church na ito. Kasi, Lord, kung hindi kami dumadami, sabi ko na lang, Lord, bibitawan ko na tong Amparo chapter. Pero nagpakita ka ng sign, nagulat ako, maraming pumunta. In the mighty name, only by your Spirit, saith the Lord. Not by word only, but by power. In Jesus Christ name. Lahat ba yung magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng may sakit ng nakaraan linggo, ipasalamat mo sa Panginoon dahil narinig yung prayer nyo. Amen. Minsan tinatanong nila ako, paano narinig? Kausap ko si Lord. And biblical yun, mga kapatid. Walang masama mag-appreciate sa lingkod ng Diyos. Huwag mo lang Diyos-Diyosin. Mahalin niyo yung pastor niyo. Yun ang pakiusap. Unawain niyo yung pastor niyo kung paano ko kayo inuunawa. Kasi inunawa ako ng Diyos. Dapat kayo unawain. Amen ba? Kailangan magmahalan tayo. Huwag tayo papayag na ang demonyo. Guluhin tayo. Amen. Kasi kung hindi ko kayo unawain, kanya-kanya tayong suliranin, iba ka na, sabihin niyo. Iba ka na. Iba ka na. Ang Diyos lang ang dapat itaas. Amen. Palakpakan natin ba ito? Ha? Isa pa. Tip for today. Tip for today at this Sunday. Avoid reklamo. Pag may inisign sa iyo si Lord, iba po. Bawal ang reklamo. Pwede humaing. Ano? Dumaing. Humiling. Huwag magreklamo. Huwag nating gayahin yung mga Israelita. Naging sakit ng ulo ng pastor nila. Sino yung pastor nila? Si Moses. Amen ba? Amen. So, mag-concentrate tayo kasi dumababa ang banal na Espiritu, naririnig ng Ama. Hindi tayo pasikat, pagalingan kumanta or what. Ang importante, nandito ang Holy Spirit. Naririto siya ngayon. Bawat isa sa inyo, yung mga broken house, broken na asawa, maraming magbabalikan. Kaya lang ayaw nyo makinig sa payo ng Panginoon. Pag nagsalita yung pastor nyo, huwag nyo yung baliwalain kasi nakakakita ako ng future. Meron ba akong binitawan na hindi nagkatotoo? Sagutin nyo ako, yes or no? Wala. Ganun yun. Laalala nyo nung aalis na kami rito, di ba, pinaalis pa kami nung may-ari, hindi ako natatakot. Kasi sila naman ang may kasalanan. Binastos nila yung anak ko, pero hindi ko pinatulan. Pero tingnan mo naman nangyari, sinalo kami ni Lord. Amen ba? Amen. Kung paano kayo namumroblema at sasaluhin ni Lord,
ganun din gagawin niya sa iyo. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng problema, hindi na natin siya kailangan. Amen ba? Amen. So, balik na tayo sa song leader. Mamaya pa ang preaching. Okay? Amen. Pasok. Hallelujah. Amen. Sige, church, no? Sa umagang ito, no? Iyaan natin ng Holy Spirit ang magdala sa atin. Amen. Amen. Hayaan natin na ang Lord ang bumaba sa araw na ito at umigit na sa bawat isa. Hallelujah. Sabi namin sa kanya, sila sa atin, ang mga puso Sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tulong sa harap ng banal mong trono. Siyasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Father. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus.
pagmamahal ng bawat isa na narito ka sa kalagitnaan namin. Yes, Lord. Sa umaga ito, muli na tunay nga, salamat, Panginoon. Tayo ay Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Salamat
Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Yes, Lord. Amen po. God is good. Grabe. Grabe. God is good. Amen. Hallelujah. Sige, church, no? Sige, muna po tayo lahat, napansin niyo po, medyo maikli ang ating kantahan ngayong umaga, no? Hallelujah, Jesus, yes, Lord. Sige po, hindi natin patatagalin. Tayo na po ay dadako na sa tithes and offering. Kung ano yung, Look sa ilalim asan mo po ang na. ating box. Nakalimutan ko. Bakit? Sige po, Nakalimutan ko. paikot na natin yung tithes and offering. Hindi, agis ko sabihin. Ayan, ganyan. Paikot na po natin siya. Hindi, sino mag-ano ng video? Paikot na po natin yung ating mga Siguro na ako. Ay, po ang pang. Hallelujah. Yes, Lord. Luna, no? After ipag-pray na po natin siya. Mas mabait pa kay topic ko si Luna. Sige po, ipag-pray. Kita nila. Huwag niyo nang patunogin hindi naman dadami Kaya yan. sabi ni Pastor, pag marihan ilalagay mo ng patulogin kasi hindi naman. Okay, hindi na dadami, kukunin ko na mamaya. Hindi nga daw kasi kinuha eh. Sige lang. Kakandungin mo naman ako eh. Sige po, ipag-pray na natin. Ipag-pray na po natin yung mga kalooban. Sige po, church. Sige, church. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Maraming salamat din po sa mga kalooban. Dalangin ko po. Mga ang tithes and offering na po ito, Panginoon, ay magamit po sa iyong gawain. Magamit po sa mga pangailangan po ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga kapag-ibigay po sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, Panginoon, at yung mga hindi po kapag-ibigay. Lord, dalangin po namin na bigyan po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at salamat. Mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen! Hallelujah! Sige, church, hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ng pagbibigay po ng Word of God. Na pumungahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok. Let's go, Pastor. Ay, Pwede ka ng muko. Meron nagpapatotoo o meron nangangaral dito. Pagkaya sa ulit, sabihan mo na kayo. Kailangan nakaupo para hindi nakakabis. Amen ba? Ito ay warning para rin sa nakarinig ng mabuting balita. Ito kailangan unahan tingnan ko kung totoo. Ilan sa inyo ang tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Itaas ang kamay. Amen. Titingnan ko sa dalawa. Kasi yung mabilang ko, yun lang ipagpe-pray ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dalawang kamay na, bayaw. 9. Isang kamay lang. Para sure. Hindi ligtas yun. Para sure. 11, 12, 13. Okay. Naninigo. Ito pa, sigurista lang ako. Kailan dito ang pupunta ng langit pag tinanggap si Kristo? Hindi ka magdududa. Taas ang kamay! 1, 2, 3, Dalawang kamay, bayaw. 5, Baka 6, maiwan ako 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pero wala ba isa sa inyo, Judas? Okay. Ay, Alam mo, uso, nakita ba ako dyan? Kita? Marami ngayon mga kapatid, kaya ako sinasabi, Judas, maraming tao ngayon nagpapanggap na Kristiyano pero Judas. Minsan balimbing. Kung titingnan nyo yung mga pinopost ko, kahit hindi ko i-quote yung verse, kung talaga kayong nagtitingin sa post ko sa Facebook, makikita nyo, kahit sa politika, uso kayo ng balimbing. nilalike ko yung bayaw ha, pag nakita ko. Oo, amen. Sigurado pinapanood mo sige. Like lang. Hindi, basahin mo. Hindi mo pwede doon. Nilike lang. Kasi pag nilike yung backsliding yun eh. Ganun ba? Kasi hindi binabasa eh. Pakatotoo siya. Oo, sa Hindi bagay. like lang, kasi nagdadrive ako eh. Tama.
Mga kapatid, bakit ko sinabi yon? Bawal ang balimbing sa langit. Totoo. Magtataka kayo, bakit si Satanas hanggang ngayon ang gugulo? Kasi obvious na siya ay masama. Kahit sa pag-aartista, di ba maganda yung pelikula, may kumukontra, merong pro. Ang pinakamahirap i-trace yung balimbing. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Huwag tayong balimbing. Maging, sigurado. Amen. Kaya dito, ang pag-aaralan natin, hindi ko na ibubuksan yung Revelations, kasi na-quote ko na doon sa Facebook. Pagpapatuloy natin yung John 15. Kailangan manatili tayo kay Kristo. Amen. John 15 verse 1 and verse 2. I-check natin ang ating mga sarili. Ating mga sarili. Hindi ko sinabing inyong sarili o sila, ang kanilang sarili. Ang sabi ko, ating sarili. Bago ko to hinanda, kinausap ako ng Lord. Binago na naman. Pero related dun sa pinrepare. Ang galing ng Lord, di ba? Tingnan nyo, John 15, sabi niya ganito, tayo manalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, tinatanggal ko ang piring ni Satanas. Tanggalin mo ang pagkabulag ng bawat isa. Tanggalin mo ang kabingihan. Tanggalin mo ang spirit of rejection, spirit of pride, spirit of being offended. Kasi ikaw, Lord Jesus, ang nagsasalita. Once na marinig dito, Lord, na mga nakikinig dito, pati sa mga taga-masid o taga-nood sa Facebook, at yung mga tumitingin sa YouTube account, ibe-bless mo sila, Lord. Kasi makakalaya sila sa tanikala ni Satanas. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, babasahin ko English, tapos babasahin mo yung Tagalog. Isa, kapatid. I am the vine, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He takes away, and every branch that beareth fruit, He purges, and it may bring more fruit. Basa, Tagalog. Verse 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Pansinin nyo sa Ingles at saka sa Tagalog, aalisin niya. Pag hindi namumunga, aalisin. Pag namumunga, nililinis niya. May background si Jesus Christ sa agriculture. Kung meron tayong mga garden dyan, halimbawa may mga dilaw na dahon, pinuputol yun. Nililinis. Kahit na namumunga. Similar din sa buhay natin, sinusubukan din tayo. No? Tinutuksong tayo ng kaaway. Pero pag nananatili tayo kay Kristo, laging tagumpay. Amen. Hindi naman niya pinramis, walang problema eh. Totoo. Pero pinramis niya, tagumpay lagi. Amen. Kasi ang problema minsan, nakapokus tayo sa problema, nagpapatalo tayo. Hindi tayo nakapokus sa nagagawa ng Diyos. Amen ba? Amen. Eh problema yun, nagsiself-pity. Mga iba, insecure, kala nila, ako madali ako makabasa kasi minsan ganun din ako eh. Ayaw ko naman maging plastic sa pulpitong ito na hindi ko sinasabi. Si Jesus Christ nga umiyak eh. Nung namatay si Lazarus, umiyak si Kristo. Walang masamang umiyak. Kung lalaki ka, hindi ka kabaklaan yun. Ibig sabihin, may pusong tao ka. Amen. Si Kristo, umiyak. O ano nangyari naman ngayon? Nakangiti si Kristo sa trono niya, ang umiiyak, mga demonyo. Malapit na yung panahon nila. Gusto niyo ba sumama? Ayaw. Ayoko kayo. O, syempre, kasi, alam nyo, pag nasa kabilang buhay ka na, hindi na pwede magsisi pag nandun ka na. Naalala nyo yung mayaman at saka si Lazarus, at saka si Abraham.
nanalangin siya, patay na, nagkita pa sila, magkakilala pa sila, hindi na nila kailangan ng password, hindi na nila kailangan ng ID. Okay lang. Amen ba? Kaya ang sabi niya rito, bawat sanga, ulitin mo yung verse 2, sige, dahan-dahan ha, huwag kang magmamadali. Gamitan mo ng golden voice mo. Sige, go. Yan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga. Oh, ang bawat sanga na hindi nagbubunga, o ano raw? Ay inaalis niya. Oh. Anong Nakita nyo? Inaalis niya. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba ibig sabihin nun? Kung Kristiyano ka, bunga, maraming meaning yung bunga. Mabuting gawa, may pagbabago sa sarili, at sa pakikipagdeal sa kapwa. Bunga yon. O ano ba ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig, pagtitimpi, o ano pa? Pag-unawa, hindi ka na magagalitin. O. Ang sabi, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Eh marami sa atin, pag nagagalit, nagkakasala na eh. Nagmumura pa. May magagawa ba yung pagmumura mo? Pwede kang magalit. Brad, masama yan. Anak naman ng tut-tut. Okay, ganun. Kasala ka na. Amen ba? Amen. Kaya may bunga. Oh. Tapos ang sabi pa niya rito, ang hindi namumunga, ano sabi niya? Ang bawat sanga na namumunga, ano raw? Sige. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Oh. Pag tayo nasa pagsubok, no? Pakinggan niyo to, ha? Pag nalagpasan mo yon, meron kang reward. Parang kami noon. Oh, sino rito nakaranas pinalayas? Hindi ako nahihiya kahit marinig pa nila ng broadcast. Ako ba yaw? Pinalayas kami. Nakatira kami sa Sarmiento. Pinadlock yung pintuan. Oh, sino lang sumama sa akin noon? Hindi pa to inaatake noon. Nasa lumang tipan pa siya noon. Alam niyo na ibig sabihin ko. Kaibigan niyo yung Iglesia ni Cristo doon. Hiniram namin yung truck. Nagdasal ako sa Lord. Pakinggan niyo to, ha. Patuto ko kung gaano ka-powerful ang salita ng Diyos. Hindi ma-promote si Bless ng mga panahon na yun. Ako, walang trabaho. Kahit apply ako ng apply, walang nangyayari. Mars. Puro hadlang. Binenta ko yung mga gamit ko. Yung mga tanso, tinanggal ko sa transformer. Binenta ko para may makain kami. Oh. Nasarahan kami sa Sarmiento. Pinadlock. Hindi kami tinulungan ng barangay San Jose. Baka may taga San Jose dyan. Konsyensya sana kayo. No? Yung pala, addict din yung kapatid. Pareho pala silang addict. Oh, ano nangyari? Sabi na Lord, nagbasa ako. Book of Exodus, si Moses. Sabi ni Lord kay Moses, gagawin kitang parang Diyos, maliit na Diyos, sa harapan ni Pharaoh. Lalabas ka ng Israel. Alam mo nangyari sa amin? Makinig kayo, ha? Nung nakita nila kami, pati homeowners, yung presidente, nataranta. Takot na takot si Mrs. noon. Nandun ka noon, Masi, kasama ko. Kayo lang naman dalawa. Natakot! Kikinig ba ka? Parang may static. Natakot! Hindi, bibigyan namin susi. Binuksan, nalabas namin yung gamit na. Ganon ka-powerful. Sa salita lang ng Diyos, si Moses, yung Red Sea, hinati, kinlaim ko yun. Kung nagagawa ng Diyos, nararamdaman niyo ba yung Holy Spirit? Kung nagagawa ng Diyos sa panahon ni Moses, nagagawa rin niya sa amin. Ngayon pa sa pangalan ni Kristo, mas makapangyarihan kay Moses yun. Amen. 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 Tayo ba yaw? Mga kapatid, kailangan magbago na tayo. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, maliban lang magpahawak tayo sa leeg kay Kristo. Amen. Di bali na hawak ka sa leeg ni Kristo, huwag ka lang hawak sa leeg ni Talino. Tama. Ang kaaway, Satanas. Kaya ang linaw,
Alam mo, ang Biblia, ano to open exam, nandito na yung mga kodigo. Sa lahat ng nakita ko, kaya nung nagtuturo ako, anak ko, education pero ako sa college. Pag nagtuturo ako, nagbibigay ako exam, open exam, libro lahat, pati notes nila. Doon ko rin kukunin yung exam, iniba lang ng konti, hindi ko naman sila pinahirapan, no? Electronics lang naman. Bibigay ako ng exam, open notes, nagugulat sila, nagtuturoan pa. Nag-aaway pa. Open notes na. Lalo na ang Biblia. Ano yung propsapate? Bakit kaya yung iba, ito makinig kayo, bakit pag nag-pray ako, mabilis gumaling? Oh. Amen? Amen. Pag meron kayong kabigatan, sabihin nyo sa akin. Pero huwag nyo na ikwento sa iba, hindi kakala. PM nyo, oo, si Mrs. Para makag-pray. Siyempre, tao rin kami, limited din kami. Pero dahil dito kayo sa church, kami yung high priest. Kami yung Melchizedek. Kami yung lumalapit kay Yahweh. Pero hindi kami si Padre Pio. Amen? Iba kasi turo ni Padre Pio. Yung Padre Pio na nabibili yung libro, at saka yung napapanood nyo sa YouTube, malayo. Doon sa Padre Pio na kilala ko sa Biblia. Kristiyano siya. Kahit Katoliko yon, Biblia lang ang ano. Mali yung mga maraming adulterated na sa website, mga kapatid. Amen ba? Kaya kahit ganito lang tayo, mga kapatid, meron nagpatotoo, ito na lang, sample Yung pagbibigay ng ikapo, may pumasa sa TESDA, nagkwento kay Del. Yun yung taga San Mateo. Sinampulan sila doon. Sinampulan sila ng ikapo. Nag-ikapo sa akin. Ako naman, nag-iikapo rin doon sa high priest ko, sa main. Hindi pwede yung magtuturo ko, tapos puro bla 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 bla. Kasi hindi mo pa practice, ang kapal naman ng mukha mo, Vic. Amen? Amen. Makikita mo, tsaka hindi tayo puro pera. Pero sample yan. Alam mo kung bakit? Sino ba ang kahinaan? Ano ba ang kahinaan ng tao? Aminin man hindi. Pera. Espiritu ni Mammon, alis. Pag nagbigay, huwag manghinayan. Ibalik ni Lord sa kanila, doble yung binigay nila. Kasi maraming pag nagbibigay, ayaw humingi. Pag nagbigay kayo kay Lord, huwag kayo manghinayan, babalik ni Lord yan, doble pa. Akala nila sa praise and worship, yung para dumami ang member, para malaki yung bibigay nila. Kawawa naman kami ni Del. Kung ganun ang objective ko, hindi masaya ang ministry. Masaya pag maraming ginagamit si Lord. Amen ba? Nagpakita ng sign, dumating si Nula, dumating si JF, dumating si Ronro, dumating si Bayaw. Di ba masaya na ako noon? Hindi mo na ako maangal Pero gusto ko lang, may pag-asenso ang church natin. Amen ba? Pag umasenso ang church, hindi yung pastor ang umaasenso lang. Umaasenso pati mga member. Amen. Hello? Paano nyo ako paniniwalaan kung puro bla bla bla, wala sa gawa? Kailangan mamunga. Number 1, kalinisan sa kasalanan. Ano sabi ni Jesus Christ sa gospel? Please, yeah. Now, sige. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Nakita nyo? Nagiging malinis tayo kung tayo ay, sa pamamagitan ng sinabing salita. Ang role natin, tanggapin natin yung sinabi ni Kristo, nililinis na tayo. Hindi ba paglilinis yan? Ano sabi niya doon sa sanga? Ang sanga na hindi namumunga, tinatanggal. Pero yung sanga na namumunga, pinupungusan at lalong namumunga. Bigyan ko kayo ng example. Practical tayo para alam nyo, pera na lang. Halimbawa, hindi ka magaling mag bla 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 o kaya hindi ka equip, hindi mo gift yung mag soul win. Paano man lang yung magbigay ka sa gawain, di ikaw na rin yung nangangaral,
nakuha niyo ba ako? Amen. Oh, pinupungusan kayo. Sabi niyo, Pastor, tuwing na lang ako nagsasamba rito, pera na naman. Tama ba, mali? Hindi, diretsuin na natin. Tama, mali? Tama. Pero hindi kawalan yung pinupungos para binhi. Tumutulong kayo sa papalaganap ng salita ng Diyos. Tingnan mo, meron na tayong San Mateo. Alam niyo ba, nakakatulong yung binibigay niyo? Although kulang, sabihin ko talaga sa inyo, kulang. Pati din ako, nagbibigay din ako. Eh kung for business ako, ba't ako magtsatsaga dito? Di magtrabaho na lang ulit ako. Eh kaya lang pinagaling ako ni Lord. Eh may pangako ang Lord. Amen. Pag tinigil mo magpastor, mamamatay ka ng maaga. Baka hindi nyo alam. Hello? Ilang attempt na ginawa ng nature at ng demonyo para mamatay ako. Ay ano, kinarga ako ni Bayaw. Kinarga ako ni Michael. Salamat sa inyo. Oh, humihi ako ng dugo. Tapos hindi ko nakilala sila. Hindi ko na matandaan yun. Eh, gusto mo lang maggala no? Maya. Tapos nagising ako. Ang natatandaan ko lang, ang kalokohan yung Sa joke tulong. sa sasakyan. Hindi ako nagbibiro totoo. Ito naman yun. Kaya, pag sinabi ng Diyos, kinausap ka, sundin nyo. Pag hindi nyo sinundo yan, para kayong Elvis De Presley. Hindi De Presley, De Presley. Parang nawalang It's kalaanan ng now dalawa eh. or never. Kaya ngayon pala magdesisyon tayo, mananatili ba tayo kay Jesus o hindi? Tingnan nyo, sabi niya sa verse 4. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Yan ang sikreto ng prayer. Manatili tayo kay Jesus Christ. Kaya magtataka kayo, pag nagpipray ako, sinasagot, lalo yung mga may sakit. Yun ang may sakit. Gumagaling. Nakikinig ba kayo? Ang Diyos na, ano yan nagpapagaling. Sabi niya, manatili tayo, verse 4, basahin mo Tagalog. Kayo'y, pakitingnan yung screen, wag ako. Kayo'y manatili. Sige. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban sa kayo'y manatili sa akin. Makita nyo? Malinaw po ba? Amen. So, makikita nyo po na kailangan manatili. Sa Ingles, abide. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the small branch or vine. No more can you accept, ye all of you, ye, abide in me. Simple ng lesson natin. Simple ba? Pero mahirap gawin. Totoo. Kung aabilidad natin ang pinairan. Sino ba yung vine? Sino ba yung branch? Verse 5. Sige. Basahin mo. I am the branch. Sige. Ako ang puno ng... Hindi, English. I am vine. I Sige. am the vine, ye are the branches, he that abides in me, and I in him. The same brings forth much fruit, for without me ye can do nothing. Ako ba? Ako, diretso ko kayo, hindi ako galit sa mga Bible student, ha? Pero bakit ko naintindihan yan? Holy Spirit, nanatili ako kay Kristo. Pero kung nanatili ako, para akong masyadong believe sa pagiging Baptist, believe sa pagiging Methodist, believe sa pagiging Iglesia ni Kristo, o Jesus is Lord Fellowship, kung doon ka titingin, hindi ka nakatingin kay Kristo. Dapat kay Hesus Kristo ka nakatingin. Amen. Kaya sabi niya, ako ang puno ng ubas. Alam niyo, pag pupunta kayo sa Baguio, ang ubas talaga, walang puno. Sanga, parang ampalaya, may sanga-sanga, di ba? Tapos namumunga. Ngayon, nilalagyan nila ng tinatawag na balag para mukhang mataas. Lalo pag mabunga, akala mo puno. So, pero ano yan? Vine. Ngayon, yung branch, yung mas malaking sanga, parang puno na rin. Pero, vine, climbing niya. Kaya sabi niya, ako ang puno ng ubas.
kayo ang mga sanga. Tama nga naman. Siya yung vine, tayo yung branch. Amen. Tapos kung tayo ay branch, kailangan natin manatili sa Kanya. Ang sabi niya, ang nananatili saan? Sa akin. At ako'y sa Kanya. Manatili, alam nga naman, si Lord Jesus ang mananatili sa atin, tapos tayo, hindi mananatili sa Kanya. Panginoon yun. Sino tayo mag-utos sa Kanya? Gets niyo? Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin, ako naman sa Kanya. Kaya kahit sino sa atin, pag nanatili tayo sa vine, nanatili tayo kay Jesus, si Jesus mananatili sa akin. Nagets niyo yung logic? Yun ang logic. Kaya sabi niya, ako'y sa Kanya, siya ay mamumunga ng marami. O ngayon, tanungin ko kayo, paano tayo dadami kung di kayo mag-iimbat na ng bisita? Habang ako naman na naglalagari sa Santa Maria. Amen ba? O halimbawa, may boyfriend kayo, sila ang pag-church nyo rito, huwag kayo mag-church to, malaki na church nila, kayo na sila pag-church nyo rito. So, maganda yung church ka rito. May benefit ka, hindi ka lang nagliligaw sa maganda kong anak. Sino ba yan? Yari. Sino ba yan? Pero, Mag-usap tayo mamaya. Mamuti ka. nag-gets na ka? Hello? Ka ngayon. Hindi, may bayaw. May ano na ba yan? Pumasa na yan sa Supreme Court. Lalo mo na ba yan? Sa ICC ka eh, dito sa support. Pumasa na. May legal, may basbas ko. Nadali-dali si Dede. Kung mo nadalhin sa Netherlands, ikaw naman oh. Pasusunodin mo kaya niyan. Nag-gets na ako? Hello mga kapatid, nakikinig ba kayo? Naririnig nyo ba yung sinasabi ko? Kaya gising kayo lahat. Namungunga ng marami. Oh. Dalhin nyo ang mga anak nyo rito. Kahit na nasa Marikina. Oh. Tingnan mo, meron na tayong gawain sa Mateo. Oh. Nakala mo kahit tayo lang dito? Meron tayong San Mateo. Kay Abe. Naka-live din sila, Pastor. Oo, amen yun. Yun ang gusto ko. Ayoko siya sakalin. Inordain ko na yan eh. Wala pa ako sa Sagip Kalinga. Totoo. Kaya siya kinuha ko. Ngayon, sumisilip din ako sa San Roque ulit. Meron tayong mga ano doon kadikit. Mga adults. Sa Amen Roque ba? ba? Oo, Roque? Marikina. Mapipicturaan ko ulit doon. Ha? Mapipicturaan ko. Wala na ba si Pastor ano doon? Sino? Bailey, wala na. Si Bailey sa sumulong yun. Hindi naman ako doon mag-aan. Ano ko? Bedridden na. Naalala niyo yung mga nakaraan yung magbayaw, no? Hindi, ginanon din niya si Amistad eh. Ginanon niya sa Coelho. Kaya tingnan mo, kinuelyohan din siya ni Lord. Hindi ako natutuwa. Pero totoo, lahat ng man sa akin, ang gumaganti si Lord. Hindi naman ako. Kaya kayo mga taga-subaybay, kung meron kayong mga may sakit at karamdaman, pag-desisyonan yung mag-church dito para gumaling. Lahat may cancer, gumaling. Dito, ngayon, lahat ng humiwalay sa amin, tingnan mo nangyari. Tingnan mo si Toyang noon, matigas ang ulo. Ano nangyari sa paa? Ibis na ako ang operahan, kala niya si Spider-Woman siya o si Black Widow. Pagtalon niya, Bionic Woman na. Bionic Lady. Tama ba? Pero miracle yun. Tama mo, magaling pa sumayaw yan. Sa school nila. Naging Android 17. Nag-gets nyo? Android 17. Mga kapatid, ayan, sige, tingnan mo ang verse 6. Pakinggan nyo ang instruction ni Christ. Abide in Him. Ayan. Pakinggan nyo. Tingnan nyo kung kayo to. Hindi pwede puro bla 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 daldal lang. Kailangan mag-desisyon kayo ngayon sa verse 6. Basa, Tagalog. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatakbo katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihagi sa apoy, at mga susunod. Yan ang gagawin sa isang, sabi niya, Kristyano ako, pero lumalayo, talagang hindi ka na natili sa Panginoon. Kaya nga niya dinesign yung, kung tutusin ho, huwag kayong ma-offend dyan, mga nanonood. Alam nyo kung bakit hindi kayo binibigyan din ng na Lord? Kasi iba yung nandito kayo sa live. Hindi naman live yung unang fellowship eh. House church, hindi naman sinagogang malalaki na auditorium. Ang talagang apostolic church, house church.
Mag-multiply ka ng house church. Di ang laki na rin ng church mo. Bigay ng Diyos to eh. Ba't may mga gumagaling? O, bakit may mga provision? Bakit pag may nagte-text sa amin, magpaparay, lahat ng connected dito, gumagaling? Okay na ba si Tatay? Amen. Di tama? Pwede ko ba dapat tatanungin ko kay Marion. Mari, okay na ba si Tatay? Eh, siyempre, wala kang faith. Eh, kung sagutin niya, hindi pa eh. Di wag na lang ako tatayo dito. Si Lord naman ang bida, hindi naman ako nagpapagaling eh. Ano lang ako, trompeta lang. Kumbaga, ako yung amplifier. Ako yung may dala ng loudspeaker. Pero ang mensahe, galing kay Jesus sa Holy Spirit. For the Word of God does not come by word only, but by power. Ang bawat sinasabi natin, pag winiwika natin yan, may kapangyarihan yan. Kailangan meron lang kayong faith. Diyan nga kayo na born again sa salita ng Diyos. Amen. O saan mo makikita yun? John 1:12, kaya kayo naging anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, hindi para sambahin. Anak tayo ng Diyos para gawin yung ginagawa ng Diyos. Kaya pagka kayo ay nasa Panginoon, makakapag-perform kayo ng mga kagilagilalas, kakaibang mga pangyayari. Isang prayer gagaling. O, ini-impart ko sa inyo yun. Kala nyo, selfish ako. Eh, meron dyan sa Santa Maria, pinag-pray. O, isang hilot lang. O, in-acknowledge niya yung manggagawa ng Diyos. Hindi dahil tiningnan niya ako. Tiningnan niya si Kristo. Kaya lang, sinabi niya, ginamit siya. O, ibig sabihin, hindi siya palpak. Kasi in-acknowledge niya yung manggagawa ng Diyos. Hindi ko naman sinabing purihin niyo ako. Nakikinig pa kayo. Sa tingin niyo ba, hindi kayo naririnig ng Lord tuwing kakanta kayo dito? Kung totoo kayo, maririnig kayo ni Lord. Kasi nanatili tayo kay Jesus. Hindi kayo nanatili kay pastor. Kay Jesus kayo nanatili. Amen. O, nung kumanta si Iya, hindi kayo nanatili kay Iya. Nanatili kayo kay Jesus. Amen. Pero, huwag niyong aalisin yung connection niyo kay Iya dahil siya yung worship leader. Wala naman sa pagalingan yan eh. Kaya nakikinig ba kayo? Amen. Marami dyan. Tapos magtataka sila bakit kaya hirap ang budget ko. Magtataka ka. Ibalik ko ang kawalan mo dahil sa gawain kaysa sa kawalan sa wala kabagay-bagay. Kaya sabi niya, kung sino man ang manatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga. Hindi manatili sa akin, itatapong. Kaya manatili po kayo dito. Kung hindi niya kalooban, bakit tayo nandito? Sikinig ba kayo? Kaya minsan, mahirap din sa tayo lipat ng ibang church, may kilala tayo. Di ba sabi natin na wala ang isang nanay, pinalitan ng mas magandang nanay. Amen. Na totoo. Hindi yung puro ako. Tapos sinisiraan pa ako, tapos kukunin pa yung mga member natin. Lilipat sila sa malaking church. Hindi ko na sasabihin kung oh, di ba? alam mo naman ako, mabilis, mag-research. Lagro yung main. Hindi lang pastor kaibigan ko ron. Dapat nga i-ordain ako doon bago sa Nagkalinga. Doon, may kalooban. Wala tayo magagawa. Oh. Verse 7, sige. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Oh, may pangako. Wow! Hindi kami magkasundo. Hindi niya ako mahal. Kunyari lang yon, hindi ka mahal. Pero pag sinabi ni Jesus ngayong hapon na ito, paano kung sabihin ko sa iyo ngayong araw na ito, mamahalin ka ng magdati mo. Hindi talagang mahal ka ng asawa ko. Sabi lang niya yun. O, nireveal na ni Lord sa akin. Ganyan, no? Kasi nag-church ka na eh. Tingnan mong bilis. Pero pagka yung, yung iiwas ka sa gawain, may oras ka naman. Tandaan mo, pag nanatili ka sa Panginoon, sign yun eh. Bibigay niya yung kaya karapat dapat sa'yo. Amen ba? Kaya sabi niya rito, ayan o, anong hihingi? Tingnan nyo. Anong ibig sabihin? Sige, verse 8.
Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Tama yon. Hindi lahat ng tao mata. Hindi lahat ng tao kamay sa church. Hindi lahat ng tao bibig. Hindi lahat ng tao paa. Oh. Hindi lahat ng tao ganito, ganyan. Pero sa church, sa katawan ni Kristo, lahat tayong may role. Ba't hindi ka manatili kay Kristo? Ba't ka pa mananatili sa mga magulong buhay nang walang Kristo? Yun ang hamon sa atin. Amen. Huwag nating gayahin ang mga politikong balimbing. Noong una, kakampi ng presidente nung nakaraan ngayon, kaaway na. Tinraidor pa. Minsan tayo ay mga Judas. Makinig kayo. Tuwing tayo nagkakasala, Judas tayo sa Panginoon Jesus. Pinagkakanuno natin si Jesus. Hindi nyo ba nararamdaman yun? Pag nagkamali kayo, at hindi tayo nagsisi ng ating kasalanan, tinataksilan natin si Jesus. Huwag na nating gayahin si Judas, Barabas, Estas. Tama ba? Maganda ba yung ating Diyos? Na binigay ng Lord? Sa ganito, sabi niya, maluluhati ang aking Ama, kayo'y magsisibunga ng marami. O, example ng pagbunga ng marami. Dati ang pasensya mo, isang salita lang. Ganyan na, galit ka na. Ngayon, nagsalita na ng 10 salita. Hindi ka naiirita. Patience. Bunga ng Holy Spirit. Noon, maglalakad ka lang, galit na galit ka, magmumura ka pa. Ngayon, hindi mo na mumuray, uumbagin mo na. Ay, iba yun. Hindi prutas ng, hindi bunga ng Holy Spirit. Nag-gets niya? Kailangan lawakan ang ating PC. Hindi pwede yung pagiging Kristiyan. Kasi si Kristo nga, pinagbumura, pinagduduraan, pinagsasabi ng kung ano, pinagkukutya, dinuraan pa. Nakita mo bang gumanti siya? Sinapak niya. Oh, hindi ako namumalitika. Yan yung nakita ko kay Duterte. Gusto niyang patunayan ng mali ang ICC. Binailit nila yung Article 59, Section 2. Sayang, 1 sem na lang, law na sana ako. Hindi ko kasi alam na gusto pala ng tatay ko yung mag-law. Mga kapatid, totoo yun. Article 59, Section 2 ng Rome Statute. Batas ng ICC yun. Agreement ng ilang bansa, mga 111 countries yata. Pero hindi lahat sang-ayon. Kasi gagamitin ng Antichrist yan, kaya ako, tutulak ko dun. Foreigner sila, hindi naman sila Pilipino eh. Buti ko Supreme Court dito. Mas bilib ako sa Supreme Court natin dito, mga kapatid. Amen ba? Pilipino tayo eh. Pilipino tayo. So, tingnan nyo, verse 9. Bakit daw? Para mamunga tayo? Hindi lang tayo makadala ng kaluluwa rito? Hindi lang tayo makaakit? Kung ayaw ng mga taga-amparo, mag-akit kayo yung mga kaklase nyo sa Quezon City. Hinihiya nyo ba yung church? Pagka nagigipit kayo sa project, sasaluhin ko kayo. Magbibigay din ako dito. Kunyari, sa Amparo, magbibigay tayo dito. Ba't ka manghihinayang? Diyos naman ang tinutulong. Kaya nga ang praise and worship, hindi tinatawag na praise and worship management. Kaya tinawag yan na praise and worship service. Hello? Are you listening? Yes. Amen. Serbisyong totoo, hindi money-making business. Hindi monkey business. Servisyo. Oo, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Hindi bayarin. Amen? Oh. Hindi ko bayarin ako. Oh, sabi niya nga ganito, ito ang sample ng pag meron kayong bunga, the best. Sige. If verse 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. kung mahal nyo si Lord, mahal nyo yung pastor nyo, mahal nyo yung mga church members. Hello. You will be my disciples indeed if you love one another. Pupunta ka lang sa church dahil may boyfriend ka, you miss the point. Hello. Pero bakit?
ginagamit ng Lord yung sitwasyon para makarinig yung boyfriend mo, tsaka ikaw, ng salita ng Diyos. Ayan o. If you keep my commandments and abide in my love, ang nagsasalita si Jesus Christ, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So pag sinunod natin si Jesus, sinunod natin yung Ama. Hello? Are you listening? Balik ka sa verse 9. Tingnan mo verse 9. Tingnan mo. As the Father loved me, so I have loved you. Continue, all of you, in my love. Oh, ye, in my love. Kung paano inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. Pag-ibig. Ano ito? James, no? At puso at kaluluwa. Amen ba? Yun lang ang ating mensahe. Keep His commandments. Ano yung commandment niya? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And another commandment that looks like unto it. Love your neighbor as yourself. Pero kung medyo mapuro, hinaharang ng demonyo, sasabihin mo, love your neighbor, ask yourself. Di ba? Love your neighbor, ask, may kay pala, yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa, tanungin mo ang iyong sarili. Dapat ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Yung English yan, love your God, ano yan? Ano yung sinabi ko kanina? Kung naintindihan nyo? Love your neighbor as yourself. Nilagyan na, sobrang galing ng English, nilagyan ng letter K. Yung pala, self-examination. Love your neighbor, ask yourself. Hindi ko naman sinabing lahat ng tao tulungan mo tapos ikaw mawawalan. Ay nyari, hindi mo matulungan. Anong the best? Prayer, mga kapatid. Amen. Pa-pray mo, bumalik sila dito. Lahat ng umalis dito, tingnan mo nangyari. Hindi ba totoo lahat ng tupad? Tingnan mo, problematic. Tatawanan pa tayo. Ay, ang konti ng church natin. Ay, matanda na yung pastor nyo, senior citizen na. Wala naman dun yun. Ang importante yung tinuturo, tama. Amen ba? Amen. Malinaw ba tayo magturo, Amen. kapatid? At kung anong ginagawa ng Lord dito. Amen. Verse 11. Ano mo? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Nakita nyo? Ano purpose? Bakit sinasagot ni Lord Jesus? Na nilalapit natin sa Ama through the Holy Spirit, sinasagot. Bakit? KJ ba ang Lord? Hindi. Gusto niya, happy ka, joyful ka. Ayan o, linaw, hindi ako nagsabi niyan. Verse 11, basahin mo, sige. Tingnan nyo. Oh. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Di ba ang sarap nung pag pinag-pray mo, gumaling? Amen. Hindi para sumikat. Amen. Hindi para magpa-impress. Nag-pray tayo dahil yung tinatayuan nating Biblia o salita ng Diyos ay totoo. Amen. Ang faith na may miracles. Maraming churches hindi tinuturo yan eh. Isang hipo mo lang, masakit yung likod. Kuha ka ng anointing oil, yung gawa-gawa lang namin na may magnesium, ipahid, ang bills gumaling. Di ba kayo nagtataka? Ako lang diabetic maintenance, nagtataka yung doktor. Bakit yung insulin mo 29, hindi na tumataas? Nagpa-check ako, okay pa rin. Kinumpirm ng doktor. Tinudi ko, wala na raw bara yung isa. May dalawa pa. Saan ka nakakita? Amen ba? Amen. May ID na ako ng heart center. Ang naunang operahan nung nagkaroon ng congressman, yung letter of
Ano yun, Del? Guarantee letter. Guarantee letter ang binigyan. Yung pala ang purpose para saluhin si Toyang. Oh, siya ang ginamitan ng guarantee letter, hindi ako. Si Android 70. Yan. Di ba? Si Lost in Space. Yan. Star Trek girl. Di Kaya ba? sabi ko to yung magsimba kayo kasi parang... Mga kapatid, tingnan mo that your joy may be filled. Bakit? KJ ba yung church natin? Hindi. Para maggalak ka. Maraming mababago sa buhay nyo pag kayo tumayo dito. Pag sinabi ko tumayo kayo, magpaawit kayo, automatic na yun. Para matuto, hindi ko solo lahat. Pwede naman ako magpaawit, pwede rin ako mag-lead ng prayer, pwede rin. Kaya lang, ayaw ng Diyos yun, bigay mo naman sa iba. Amen. Amen? Kasi parang superstar ka na nun, lahat sa'yo. Pag inutusan kayo ng pastor, hindi ibig sabihin, tamad yung pastor. Binibigyan kayo ng chance matuto. Meron ba ako sa inyong hiniya? Hindi naman eh. Oh. Hindi kayo marunong mag-soul win. O, di mag-giving kayo. Hindi kayo marunong mag-soul win. Di kayo mag-pray para sa akin. Para pagka pumunta ako sa isang lugar, magbubukas. Maraming makakakilala. Amen? Pag kayo binigyan ng gift na maraming kaibigan at kaya mo dalhin, isagad mo na yung kapal ng mukha mo para kay Lord. Para madala mo rito, matuto sila yung totoong aral, hindi yung relihiyon. Okay, kay Eli Soriano, totoo ba yun? Hindi lahat. Wala silang healing eh. Hindi sila niwala healing, kakanta pa sila. Ikaw ay tinulungan ng Espiritu ng demonyo. Nakita nyo yung mga religion na yan, na may signs and wonders? Ang hindi niya alam, ako, produkto ng signs and wonders, gumaling ako. Si ikaw, yung utak mo kulang-kulang na dapat. Diba? May kinlip. O tingnan mo, normal na ngayon. Oh, Abnormal lang. above normal. Ikaw naman, brother, binibisto mo eh. Ikaw ganyan. Above normal. Parang hindi ka naman kapatid eh. Masyado ka naman above normal, hindi abnormal. Alam mo na abnormal. Joke lang. Okay na yan. Mga kapatid yan, no? May clip niya yun sa brain. Alam ni ate Nila niya yan. Ni Mare. Dahil sa nature ng work niya. Kalahating kilo na lang. Lahat isang kilo. Hindi ko alam kung ilang kilo. Kilo ka agad na wala. Thank you, anak. Natutulog yung kalahati. Ako na naman. Hindi. Miracle talaga yun kayo. Di ba kayo lahat umiiyak ng bayaw? Hindi ako ah. Wala raw hindi nabubuhay na dyan sa ganyang opera. Ano sabi ko nun? Mabubuhay yan, magno-normal na yan. Kaya matagal lang mag-recuperate. O, tingnan mo ngayon, normal. Lahat ng masasamang bagay na naalala niya, binura ni Lord, nireforma. Yun ang pinakamaganda doon. Holy Spirit yan, mga kapatid, hindi yan mapapaliwanag ng mga... Tapos sasabihin niyo, yung church natin, walang dating. Eh, si Lord naman ang may-ari nito, di naman si Pastor Vic. Amen. O lahat ng mga nagko-comment na mali, pero wala naman, awa naman. Eh, may anointing din yung Bishop Art. Tama. Oh, nung inordain ako, napasahan ako. Pero hindi ko pinagyabang. Yung dati kong 50% na anointing, naging 100%. Totoo yan. Oh, sabihin ko sa inyo, uuwi si Duterte, maraming luhaan. Na masama. Ang dami sinabi ko, maraming makukulong. Hindi matutuloy ang martial niya. Pinalamig lang siya ng bayaw. Hindi, pero... Nagpalamig lang siya ron. Naiinis na kasi sa Pilipinas. Oo. Nag-gets niya mga kapatid. My friends, tuloy mo, verse 13. Sige, tingnan niyo. Ano tawag niya sa atin? Bakit niya sinasagot yung panalangin? Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Nakikinig ka ba, Del? Ay, ikaw na lang dito sa harap. Sinabi lang ako, pare. Alam mo, mother knows best eh. Marikot yung bayaw. Oh, gusto mo ma-focus na naman dyan sa knowledge mo, Oh, ano sabi? Bakit? Bakit nag-glorify ang Ama? Pangalawa, pinakikita niya yung pag-ibig niya sa atin bilang kaibigan. Verse 14. Basa. You are my friends. Yes. Ye are my friends
if ye do whatsoever I command you. Siyempre, Diyos siya eh. Kung ano inutos niya para sa ikabubuti natin eh. O bakit nagdadaldalan tayo pag nakikinig sa salita ng Diyos? O, hindi naman nagsabi. Inobes eh. O, pakita mo sa halika dito. Halika. Ano ba isa na sabi mo? Para baka may pera eh. Alam mo. Wala pala eh. Gusto ko nga nagsasabi. Kaya nga eh. Balak pa lang. O, nagsasalita ang Diyos. Dalawa ang tenga, isa lang ang bibig, isa lang ang ilong. Sige, Pastor. Marami nga tayo mag-usap. Ay, hindi. Ipi-principal kita. I-ICC kita pag ganyan ka. O nakita niya, you are my friends. If you do whatsoever I command you. Tagalog, 14. Sige, tingnan niyo kung mali ako. Baka Tagalog. Dali, dali. Ngayon aking mga kaibigan, kung Teka, gawin excuse. Pwede bang lagyan mo ng latoy? Nakasama ng konti. Oo nga. Parang hindi ka kumain. May chocolate na ba to, Kel? Baka naman hindi pa kumakain. baba ni sugar. Mababa na yung sugar mo Baka eh. bumaba na naman. O, lakas mo. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos. Ay, ang daming. Diabetic pala, no? Diba? Para kayong pagkatulad ni Bayaw, kulang na yung sugar. Puro chocolate lang kasi kinakain, hindi gulay eh. O kaya, kayo'y aking mga kaibigan kung gagawin nyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ngayon, ang tanong ko, hello, optional ba to o command? Kuman? Command. So, nasan tayo ngayon? Hello? Nasaan tayo ngayon dito sa church? Tayo ba ay pumapanig kay Kristo? O sasagot kayo, maybe, baka, walang ganon kay Kristo. Pag sinabi natin kay Kristo Jesus tayo, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Amen! Amen ba? Amen? O, tingnan nyo, kaibigan na tayo, hindi pa niya tayo tinatratong katulong. Hindi tayo tinutulong chimoy-chimoy. O, tingnan niyo kung ito yung sinabi ko. Verse 15, pakibasa. Hindi ko na kayo tatawaging mga alip, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. tama ba? Amen. Bihira nakakaintindi niyan. Basahin mo na 4 na beses yan. May marireveal sa'yo. I challenge you, lahat kayo. Basahin nyo yung chapter 15, paulit-ulit, kung hindi kayo matututo ng matindi. Wala yan sa bilis ng pagbabasa. Ninanamnam yan. Kumbaga sa pagkain, nilalasa ng maigi. Ayan o. Hindi ko kayo tinatawag na alipin. Tinatawag ko kayo mga kaibigan. Kasi ang alipin, hindi niya alam kung ano ginagawa ng Ama. Pinasabi ko sa inyo kung ano yung ginawa ng Ama, kaya alam niyo yung ginagawa ng Panginoon nyo, alam niyo yung ginagawa ng Ama ng Panginoon, kaya tinawag ko kayong mga kaibigan. Kaya sabi niya dito sa verse 16, wag na tayong umangal dito sa preaching na ito. Wag tayo. Sige, basa. Ako'y hindi ninyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at akin kayo inihalan, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hiling sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Kita niyo. Ganda. Hinirang ko kayo. You have not chosen but I have chosen you. And ordained you. Hindi lang yung pastor. Yung mga nananatili kay Jesus, yun ang totoong ordained. Anin ko yung pagkapastor ko kung hindi ko naman sinusunod si Jesus. Tama. Chimoy kami ng mga chimoy, hindi kami bossing. Hindi kami bossing. Servant of servants kami, mga pastor. Kayo yung mga tupa, kami yung pastol. Kami, inatasan lang kami, I have ordained. Ano nga English dito, kapatid? Ito.
Yan. You have not chosen me, but I have chosen you. Kaya yata, pastor eh. Hindi. Hinidiin ko lang. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain. Kaya nakakalungkot, yung mga nawala rito, wala tayong magagawa. Puro sakit, karamdaman, problema. Sorry hindi ako namimintas. Buntis dito, buntis doon. Oh. Bring forth whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Gusto ni Jesus Christ, gusto ng Ama, yung hinihingi mo, minimithi mo, pinagtatrabaho mo, mamunga. Ang problema, ayaw natin magpasakop sa Kanya. Alam mo na, may worship ng linggo, hindi ka pupunta. Kaya minsan, hindi na ako nagtataka, bakit nahihirapan ka sa trabaho? Kasi ayaw mo bigay yung dapat sa Diyos eh. Yung panahon. Nung umakyat nga sa bundok ng Gethsemane, ay ng Mount Transfiguration, umakyat si Jesus. Kasama niya si Pedro, si Juan, at saka si Simon. Pagbaba niya, nakita niya natutulog. Sabi niya, hindi ba kayo makapagpagal para manalangin kahit isang oras? Isipin niyo yun ha. Pagka naramdaman niyo para kayong guilty, ihingi niyo na kagad ang tawad. Hello? Amen. Hindi ba kayo makapagpagal kahit isang oras? Nakita niya, inaantok si Pedro, si Juan, si Simon. Kaya sinabi sa kanya, ayan linaw English, you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili ko kayo. At ako ang naghirang sa inyo, na hindi, at kayo humayo, at mamunga, na bunga nyo ay manatili. Ano man ang hinihingi nyo sa aking Ama, sa aking ngalan, ibibigay niya sa inyo. Hello? Yan ang sikreto, ba't may mga gumagaling dito? Pastor, pakipag-pray nyo nga si ganito. Gumaling. Pastor, nag-ika po ako. Nakapasa ako ng TESDA. Tingnan nyo ginagawa ng Lord. Huwag nyo lang pangunahan ng Diyos. Lumapit kayo sa Kanya. Amen. Give up agad na hindi lang sinagot yung panalangin, ang tagal-tagal na. Paano kasi on-off ka para kang, digital, 1-0, on-off. Dapat 1 lang, dire-diretso ka na. Wala nang balikan sa kasalanan. Amen. Hello, hindi ba kayo sa akin? Amen. Matuto tayo makisama kay Kristo. Huwag yung puro siya na lang nakikisama. Forget, Jesus is merciful. Jesus understands you. Inaabuso natin, mga kapatid. Nagagalit na yung Diyos. Sabi niya kay Moses, how long will I bear with you? This generation is hard-headed. Biro mo, sabihin ng Diyos yan. Lord, patawarin mo sila, sabi ni Moses. Kung hindi, burahin mo ko sa aklat kung saan ako nasusulat. Blot me out of the book I am written. Sino sabihin ni Moses yun? Dahil sa pagmamahal niya sa mga Hudyo. Papunta sila ng Mount Hebron, Mount Sinai. Nagalit ang Diyos eh. Alam mo, walang masama humingi sa Diyos. And then, nangyari, hindi hingi eh. Reklamo. Please, huwag tayo magreklamo sa Diyos. Humingi tayo, makiusap. Amen. Lalo na habang hingi nyo awa. Kung kailan iiyak sa isang sulok, araw-araw gawin nyo. Amen. Healthy naman yan. Kaysa sa, kaya ko yan, Lord. Matibay ako, spiritual. Sabi ni Pablo, mag-ingat. Ikaw nakatayo. Baka mamaya mabuwal ka. Bakit? Nandiyan pa ang demonyo. Number 2, nasa laman ka pa. Kaya huwag nyo i-reject yung aral na to. Hindi napansin nyo, isang chapter lang, din tayo nagpaikot-ikot. Amen ba? Hindi ako kasi style na maraming verse, paikot-ikot, hindi direct to the point. Naintindihan niyo po ba? Tingnan nyo kung ano nangyayari pag nag-reject kayo ng Word of God.
Yung turo. Sige, John 12 verse 48, kapatid. Yun lang na ibang verse. Tapos magtatapos na tayo. Mga kapatid, bago tayo magtapos, ito'y hamon sa atin. Manatili tayo kay Jesus. Pag hindi tayo nanatili kay Jesus, alam mo mangyari? Yung problema mo, tingin mo, mag-isa ka lang. Ito ang sign. Totoo. Pag nireject nyo ang Word of God, ang pakiramdam nyo, Isa ka lang. parang ikaw lang may problema mag-isa. Kaya ako kayo hinihimok, mag-praise and worship. O, yan o, pakinggan nyo. Sige, basa. Tagalog. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa kulungan. Nakita nyo. English. He that rejects me and receives not my words has the one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Pastor, last day pa naman eh. Bakit? Pag nandun na yung last day, may magagawa ka pa. Kaya ako, pag sinasabi ko, gusto ko maaga. Sabi ni Mrs., maaga pa raw. O, tingnan mo, anong oras kami dumating. Maaga naman. Maaga tayo na late. Para next. Maaga para next week. Ayoko na maulit to, Del. Sa atin na may kasalanan, sabi ko na nga pa eh. Hindi nga, mothers knows best Kaya nga nga eh. Alam ko na yun eh, kung bakit eh. Sa atin talaga eh. Oy, bago ko magsalita, araw-araw mag-worship dito sa Sunday, ha? Nakikinig ba kayo? Amen. Nakita nyo? Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Ito, this time, hindi ako nagbibiro ulit. Seryoso ko. Huwag natin i-reject yung turo ni Jesus Christ. Amen. Pag ni-reject natin yung salita niya, yung salita na binigay sa atin, yan ang batayan, mahahatulan tayo. Amen. Kahit ako hahatulan, pati kayo. Huwag tayong balimbing. Pag tayo nag-worship, yes kung yes. Huwag maybe, sometimes, huwag ganun. Pag tayo nag-worship, every Sunday, make it an appointment. True. We have an appointment with the Lord of Lords, the Amen. King of Kings, the Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen. Huwag tayo mag-church dahil required ni pastor eh. Nakikita tayo ni pastor. Baka magtampo si pastor eh. Halika, outing tayo linggo. Huwag nyo na ulitin yung mga kapatid. Hindi nyo ako matitinag dyan. May gawain pang isa. Tama, hindi kayo matutuloy. Yan. Diba? Tuloy pa kami. Ha? Amen ba? Huwag nila ituloy no kayo no. May service tayo nun eh no. Linggo. Sino bang kakampi mo? Ikaw. Kaya na nakakampi. Mga kapatid, nakita niyo, no? Ang nag-reject ng salita ng Diyos, hatulan niya. Verse 49, last na. Sige. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking Bumutuloy. sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsuko, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong sabihin. Nakita niyo? Kaya dito, hindi sayang yung pagpunta niyo. Amen. Saang, alam mo kung sino nanghihinayan? Si Satanas. Bakit ba si Nila nagpunta dyan? Nawalan tuloy ako ng power. Bakit yung bayaw ni Bix? JR? Bakit nainis si Satanas? Kasi nag-church ka. Oh. Naiinis siya kasi nandito ako bayaw. Ha? Naiinis siya, nandito ako. Oh, yun. Tama yun. Yun. Tama. Kasi minsan, ano ka eh. Pero masarap yung bayaw. Alin? Yung balingbing, masarap. Hindi? Hindi ba masarap yun? Masarap yun. Wala, dami namamatay. Balimbing ngayon. Hindi, masarap yung bayaw. Ilalo mo sa iodizol. Di ba naintindihan niyo? Mga kapatid, nakita nyo, pagka balimbing kayo sa kay Kristo, ipapalit nyo yung barkada nyo, ipapalit nyo, walang masama magbarkada. Pero kung ilalayo ka sa gawain, ikaw ang kokontrolin kaysa ikaw magkontrol, lalo na yung mga boyfriend. Yeah, amen, di ba? Halimbawa, yan. Ilalayo ka sa Lord. Pagsisimbay ka sa ibang church na walang signs May and boyfriend na wonders. ba yung bayaw? Mali ko. Ayaw mo masunod, dapat ikaw masunod. Amen ba? Yan ang batayan ng palang. Umayos kayong dalawa, pag bing-bing-bing, bangin ko kayong dalawa. Kaya nakapit sa inyo. Naintindihan niyo ba? Hello, nakikinig ba kayo?
He that rejects me, rejects the Father that sent me. Pero, tayo manalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, wala magpatingin mo. Tumayo kayo, at hinaan mo lang ang komunyon. Kahit anong kanta ka, basta may praise. Ayun ang i-click mo. Hinaan mo lang. Lord, nagpapasalamat kami kasi pinakita mo na pinili mo pala kami. Hindi kami ang pumili sa'yo, kung hindi ikaw ang pumili sa amin. Kaya nga binigyan mo kami ng pagkakataon na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas at kailangan ipamuhay namin. Sa bawat gagawin namin ngayon, kami Lord ay mangungumunyo. Kaya ako hindi nyo binigyan ng ostya, paano yun? Baka mapakan niyo sila. Bago kayo mangumunyon, mangumpisal muna kayo sa Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong kapagkainan na tuwing kami ay gagawa nito ay maaalala namin ang kamatayan mo at muling pagkabuhay. At gagawin namin ito hanggang sa iyong pagdating. Ang juice na ito, Lord, na nasa saro ay para dugo na para sa bagong tipan. At ang kostyang ito bilang pira-pirasong tinapay, katawan ni Kristo. Dugo. Harangin yung camera. Ayan. Dugo at katawan ni Kristo. Atin isubo ang ostya bilang katawan ni Kristo. 1, sabay-sabay. 1, bilang paggalang. 2, 3. Matapos nila kumain, binuha ni Kristo ang saro at sabi, kunin niyo to, inumin niyo. Ito ang dugo ng bagong tipan. 1, 2, 3. Bago po tayo magtapos, nais ko po lahat tayo humarap sa camera para makita. Pati yung mga nasa labas makita. Kahit pa isa-isa silip kayo. Si Mase overexposed na kanina pa dumadaan eh. Ayan, yan. Huwag mo, may marka na expose eh. Hi! Okay? Mase, ikaw. Ayan. Kayo. Isa. Hindi magpakita ka sa kami, hindi ka makasama. Nakita na sa kanina. Ha? Nakita na. Nakatalikod. Ayan, JM. Iya, Isa. Ate Nila, Ron sa camera. Ron! Sino ka? Yan. Si Maring Nila. Pinatok mga dalaga. Yan. Oh. Anay, Metang. Si Nanay Metang, tingnan mo kung kita. Oh. Si Julia. Manita. Hinahiya niyo ba itong gawain? Oh. Pakita kayo sa camera. Yeah! Oh, sige, pakita ka sa camera. Dali. Ah, bayaw dito. Okay na to. Whoop. O si Michael. Kaya patawa ka kung gusto mo. Sige, dyan. Para makita nyo namin, dagdagan naman. Para bottom-up pa na yun. Ayan, okay. So mga kapatid, dito sa Caloocan chapter, meron pang dalawa hindi dumating mag-asawa. Nalulungkot ako. Dapat paratingin nyo kay Bless. Kay Eko. Ikaw, nagpakita ka na? Nakita naman na sa kanina. Over na nga, exposure na eh. Overexposed. Baka pag nakatalikod lang. Mga kapatid, tayo manalangin sa mga unspoken prayer request. Father God, lahat ng mga nanalangin ay may hinihingi. Medyo personal, hindi nyo masabi na nahihiya kayo. Pero huwag nyo ikahiya ilapag sa mga paanan ni Jesus. Nilalapit ko yun at tugunin mo, Lord. Pero mayroon kang pinapasabi sa akin, Lord, na lahat ng lalapit kay Jesus, hinahamon ko kayo, mag-praise and worship kayo dito, yung live
Kung meron sakit at karamdaman sa inyo, bumalik na kayo dito kay Lord. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, last chance. Hindi pwede sabihin na, oh, in Jesus' name, gumaling ka. Kailangan humakbang ka na may pananampalataya. Kailangan meron kang at least kapatid o kamag-anak na magre-represent para pag-pray yung may sakit. I cannot do that for you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ano yung sagot-agot sila? The worship service, praise and worship service is concluded. Huwag mo na patayin. Magpakanta ka pala. Okay na to. Nakalimutan mo na. Pati ako nakalimutan. Abib, dire. Abib, kasi ito yung, ano, bell pala. Paano mo na tayo? Direct kasi mo ba mamaya? Sikat tayo ka, wala ka Santa Maria. Ang galing ka, Martis mo talaga. Ang total. Dapat masaya. May uupo ako. Sige, sige. Pangawit na nga ang tatay. Balik sa iyong paglinga, Amen. dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, yakap ang iyong kalooban, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanulumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, Ito ang oras ng pagbabalik. dinadalangin ang iyong Tinanggap na tayo dahil sa biyaya at tawa. hinahanap Hanapin natin si ang Jesus, iyong ang kanyang katwiran. katwiran. Yakapin natin si Jesus. Niyayakap ang iyong kalooban. Siya ang hari ng ating buhay. Maghari ka, Maghari ka. maghari ka, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka.
araw na ito, no? So, ayan, maraming salamat po sa Panginoon.